Yan, madami na tayong mga seedlings na ready i-transplant sa ating garden. Itong mga 7 lettuce na to ay malulusog at saka itong mga bok choy. Meron tayo dito mga 36 na malulusog na mga bok choy seedlings. Saka meron pa tayong ibang mga lettuce seedlings dito na tumutubo pa, saka mga spinach. Yan. Lagay lang muna natin dito sa mga under the grow light para mas tumubo pa. Tapos itanim natin sa ating bakuran. Ito nga pala si Jude, ang iyong California Pinoy Nurse Gardener. Welcome po sa aming channel. Enjoy po kayo sa ating video ngayon. So ngayong video po ay mag-i-intercrop tayo ng lettuce with garlic. Saka bok choy, interplant natin with other brassicas. Yan, para same sila. Tapos pagkatapos nating mag-transplant, magsuso tayo ng mga bagong seeds para sa ating succession planting. Tapos hopefully may transplant natin before tayo magbakasyon next month. Yan. So itong intercropping ay ginagawa natin para ma-maximize natin yung espasyo sa ating garden. At syempre, para mas madami tayong mga mapipitas na mga gulay. Yan, para ma-maximize ang ating mga harvest. Malamig na nga ang panahon ngayon, kaya itong mga cool crops, nagtatribe sila sa malamig na panahon. Itong mga lettuce, bok choy, brassicas, yung mga garlic, onion, yan. Itong lettuce, pag in-intercrop natin with garlic, yung garlic ay nire-repel niya yung mga pests na umaatake sa ating mga lettuce, gaya ng mga aphids. Tapos hopefully i-repel din niya yung mga cabbage moth na nangingitlog sa ating mga halaman. Tapos nabubuo yung mga worms. Tapos kinakain ng mga worms yung ating mga vegetable leaves. So hopefully i-repel yan ng mga garlic. So gawin lang natin mag-dig tayo ng hole na kasing size ng ating seedling soil. Tapos maglagay tayo ng organic fertilizer. Gamit natin dito is Garden Tone saka Blood Meal. Yung Blood Meal mataas siya sa nitrogen na bagay sa ating garlic at saka lettuce kasi gustong-gusto nila yung nitrogen. Tapos itong dalawang gulay na to hindi sila nagko-compete for nutrients. So yan, perfect companion sila. Tapos itong garlic is tutubo siya for 7 to 9 months. Kaya posibleng maka-intercrop tayo ng lettuce or spinach sa ating garlic. Probably mga 2 to 3 times until mag-harvest tayo ng garlic. Sunod naman ay i-intercrop natin itong ating mga bok choy sa iba pang mga brassicas. Itong may mga brassicas dito is mga broccoli sa cabbage. So bagay na bagay sila kasi parehas silang mga brassica plants. So same thing din, dig tayo ng hole, lagay tayo ng fertilizer, organic fertilizer. Tapos ilagay na natin ang ating seedling. Medyo i-push natin konti yung mga soil around it para ma-secure yung seedlings. Itong mga broccoli, bok choy, matakaw to sa nutrients, kaya magdagdag tayo ng mga fertilizer. At saka itong bed na to, itong raised bed na to, nung bago pa tayo magtanim ng broccoli saka cabbage, naglagay na tayo dito ng mga compost. Yung galing sa ating Bokashi Soil Factory, saka naglagay tayo ng mga chicken manure. So hopefully hindi sila magko-compete for nutrients. Gustong-gusto namin tong bok choy, ini-stir fry or dinadagdag sa aming mga nilaga, sinigang, sa mga sopas. Yan, gustong-gusto namin kainin to, pati yung mga bata, lalong-lalo na yung panganay namin na si Carlos. Pag sinabi mong bok choy, yan, gustong-gusto niyang kainin yan. Kaya tanim lang tayo ng bok choy hanggang hindi na tayo makapagtanim dahil sa weather. Pag intense heat na. Yan. So dapat continuous planting lang tayo ng bok choy. Ito nga palang bok choy natin is Shanghai Green Choy. Yan yung kanyang variety. Binili namin to sa Baker Creek Seed Company. Yan. Syempre, tubig, importante yan pagkatapos nating mag-transplant.
kailangang tubigan ng maigi para mag-settle down yung roots niya, tapos para hindi siya mag-transplant shock. Itong bok choy na to pagkapitas mo malutong, crunchy, at syempre mataas siya sa nutrisyon, kaya gustong-gusto namin tong kainin. Saka same siya sa mga binibili namin sa grocery store. So same variety, kaya yan, gustong-gusto namin yung variety ito. Mabilis tumubo itong mga bok choy na to, kaya after siguro mga 45 days pwede na itong i-harvest. So bagay na bagay, pagkabalik natin ng bakasyon from Pilipinas, mayroon na tayong preskong gulay sa ating bakuran. Yan. Siyempre, raw cover, kailangan nating takpan kasi yung mga lumilipad na mga cabbage moth, mga itlog dyan, dadami yung mga uod. Next, meron pa tayong ibang natitirang bok choy seedlings. So itanim natin dito sa ating 27-gallon container. Yan. From Home Depot. Lang natin, kumpul-kumpul lang kasi saka yung soil naman nito is madami siyang organic matter. At syempre magdagdag tayo ng extra fertilizer para masustain niya itong mga mga kumpul-kumpul na halaman. Para hindi ma-stunt yung growth nila, para pagdating ng ating harvest time malalaki silang mga bok choy, tapos mga healthy. Syempre yung tubig, yan importante yan. Pagkatapos mag-transplant, tubigan ng maigi para mag-adjust yung ating newly transplanted seedlings sa bago nilang environment, para hindi sila ma-transplant shock. Again, importante yung mga row cover kasi itong mga brassicas gustong-gusto ng mga cabbage moth. Yun na nga, tapos na tayo sa ating intercropping. So ito, lettuce in-intercrop natin with garlic. Tapos itong bok choy seedlings in-intercrop natin sa kanilang kaparehas na brassicas, which is yung mga cabbage and broccoli. Yan. Diba? Gandang tignan. Hindi sayang yung espasyo. Talagang na-maximize siya. Tapos, magpunla pa tayo ng mga seeds. Magsow pa tayo ng more seeds para sa ating succession planting. Yan. Para sunod-sunod ang ating mga tinatanim na bok choy saka spinach. So ito, mayroon tayong 36 cell trays. Yung ilalagay natin dito is mga spinach seeds. Importante pala na i-pre-moisten mo yung soil na ginagamit. Parang itong binili natin from big box store. Ito is pag hindi mo siya pre-moisten, pag tinubigan mo siya after mo magpunla, dadaloy lang yung tubig. So hindi siya magpe-penetrate all the way down. So matagal bago mo mabasa yung soil, yung seed starting soil. Tapos, ito na nga, meron din tayo ditong 16 cell trays na medyo malalaki. Tanim tayo dito ng mga bok choy. So, itong 16 cell trays, maglagay tayo ng 4 na hole. So, 4 na bok choy seedlings sa isang cell trays. So, total, meron tayong 64 seedlings pag tumubo itong lahat. Tapos, maglagay lang tayo ng mga 2 to 3 seedlings per hole, tapos i-tin natin after na tumubo yung ating mga seedlings. So again, 4 seedlings in 1 cell tray. Tapos same variety, Shanghai green choy. Yan, binili natin from Baker Creek Seed Company. So doon tayo bumibili ng ating seeds. Mabilis lang tong tumubo, mga 5 days labas na yung mga seedling, sprout na itong mga seedlings. So yan, takpan lang yung mga butas, tapos tubigan natin ng maigi. Kasi yung tubig importante para pag na-penetrate na yung ating mga seeds, yun na, mag-start na siyang mag-germinate. So tubig, yan. Kung nag-enjoy naman kayo sa ating mga video, paki-click naman yung like button sa baba. Maraming salamat po sa panonood. So next, mag-sow naman tayo ng spinach dito sa ating 36 cell trays.
So ano lang to, spinach, yung measurement daw nito is 1/2 inch. So buti meron tayo itong Bieber. Itong Bieber is meron na siyang measurement. So spinach, Bloomsdale long standing, yun yung variety. So lagay lang tayo ng 2 to 3 seeds per hole. Tapos pag tumubo lahat yan is magtitin tayo ng 2 seedlings per cell tray. So again, meron tayo ditong 36 cell trays. So again, push lang natin yung soil para matakpan yung butas, and then again, a good soak of water para ma-penetrate yung seedlings. Yan, para mapabilis ang ating germination. By the way, gusto kong i-take ang opportunity na ito para pasalamatan ng ating mga nanonood sa ating videos at syempre yung mga nag-subscribe. Maraming salamat po. Yun na nga, tapos na tayong magpunla. Tapos lagay lang natin dito sa ating heating mat, saka under the grow light. Importante yung heating mat kasi yung heat pinapabilis niya yung ating germination ng seedlings. So lastly is label para hindi tayo malito pagka tumubo na itong ating mga seedlings. Ayun. Tapos na po tayo sa ating pag-intercrop saka pagsuso ng ating mga seeds. Maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po kayong palagi and God bless.